Opo, Panginoong Diyos, napakabuti mo sa aming buhay. Ikaw ay tapat na magpakailanman. Dakila ang inyong kaawaan. Dakila ang inyong kagandahang loob sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya patuloy po kaming nagpapakumbaba. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan at kahinaan. Patawarin mo po kami, Panginoong Diyos. Pakalinisin mo po ang bawat isa. Patuloy mo kaming ihanda sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Mga salita na nagbibigay ng buhay. Mga salita na nagbibigay ng kaalaman sa inyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Patuloy ka namin pupurihin at sambahin, dadakilain ang banal mong pangalan, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na tingalain, karapat-dapat na bigyan ng pinakamataas na parangal. Diyos na nag-iisa, Diyos na walang katulad, Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat sa pribilehiyo na kami po ay magkaisa para ikaw ay sambahin. At maraming salamat sa pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ng inyong presensya. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hayaan mo na patuloy po namin maranasan ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Maaari na po tayong magpo. God is good. Siyempre! Naku, nakalimutan na. God is good. Grabe. Kanina pa habang inaawit natin yung kabutihan ng Diyos, talaga namang may isip mo kung paano kumilos ang Diyos at makita natin ang kanyang kamay sa ating buhay. Tunay nga na siya ay mabuti. God is good. All the time. Siyempre, sobra. Sobra. Di po ba? So, ito ay unang araw ng buwan ng Hunyo. Mangalahati na tayo sa year 2025. At salamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa araw na ito, tatapusin din natin ang ating pag-aaral sa Book of Philippians. Ilang buwan din tayong nasa Book of Philippians, di po ba? Nagustuhan niyo ba ang ating pag-aaral sa Book of Philippians? Amen. Amen. Pwede ba tayong mag-quiz tungkol dyan? Yes. Una, ano ang theme ng Book of Philippians? Rejoice. Iba talaga pag ikaw ang naging director ng BBBS. Di ba? Hindi, sa totoo lang, etong BBBS na natapos kahapon, salamat sa Panginoon, ay talagang nagbigay din ng revival sa akin. Alam niyo naman na sa mga nakaraan ay medyo
meron akong karamdaman sa sakit na aking naramdaman from a scale of 1 to 10, umabot po ako sa 8. Ilang metro lang ang lalakarin ko. Talagang hindi ko kaya. Hingal na hingal ako. Masakit talaga yung buong katawan, lalong-lalo na sa likod. Sinubukan kong magpa-therapy. Nakatulong naman konti. At dumating ako sa punto na sabi ko sa Panginoong Diyos, hanggang dito na lang ba? Hanggang dito lang ba ang aking pagsisilbi? Is this the end of the line for me? Pero walang sagot. Araw-araw, ininda ko yung sakit. Bumubuti pero mabagal. Sabi ko, matanda na ako. Sabi ko sa mga kasamahan kong pastor, pakiramdam ko parang 80 years old na ako. Oo, totoo. Ibang konting galaw lang eh. Tapos sabi nga ng aking may bahay, parang, sabi niya, parang may ibang amoy na galing sa iyo. Naisip ko tuloy, baka eto na yung sinasabi nilang amoy lupa. Di ba? Ibig sabihin, malapit na akong bumalik sa lupa. Nakaka-relate kayo. Tapos, pagkaroon ng ilang araw, bumubuti ang aking pakiramdam. Sabi ko, uy, parang bumabalik yung aking sigla. Tapos naisip ko, pina-impress sa akin ng Panginoon na hindi pa dito matapos ang iyong pagsisilbi. Kasi, bibigyan kita ng pagkakataon pa. Kasi wala na akong may pangako eh. Dati pag nagkakasakit ako, Lord, pagalingin mo lang ako. Pinapangako ko na ganito ang aking gagawin. Diba? Minsan ganun tayo. Pero nitong huli, sabi ko, Lord, kung ano ang kalooban mo, yun na. Siguro, yung aking misis, makakapag-asawa pa naman siguro yun. Pero, napakabuti ang ating Panginoon Diyos. Di ba? Nag-assist ako sa DBBS, at ako ang in charge sa mga palaro, at na-revive ako. Parang pakiramdam ko nga, bumata ako ng 2 buwan. So, ang ating mensahe ngayon ay hango sa Philippians chapter 4. Yung mga huling talata, starting from verse 14 hanggang verse 23. 10 last verses of the book of Philippians. At ang pamagat ay only 5G. Amen. Sino dito ang mga smart? Smart kayo o smart yung SIM card na gamit? Nagpapaload ba kayo? Nakita ko ito sa load. Sabi ko, uy, mayroon palang tinatawag ng only 5G. At naisip ko, eto ang gagamitin kong title. Ano yung 5G na yun? Una, dito po sa 10 talata o 10 verses ng Philippians chapter 4, makikita natin ang gracious giving. Amen. Ang godly gratitude. Ang guaranteed provision. Ang glorious praise. And the greeting and the grace. Handa na ba kayo para sa pagtatapos ng Book of Philippians? Hindi ba? Sabi sa verses 14 to 16, pagkatapos itinuro ni Apostle Paul ang tungkol sa contentment. Naalala niyo pa yung naibahaging mensahe sa atin nung nakaraan? I can do all things through Christ who strengthens me.
At ang context nun is about contentment. Sabi ni Apostle Paul, naranasan ko ang magkaroon ng maayos na buhay, naranasan ko magikapos, maghirap, pero sa lahat ng yun, natutunan ko ang maging kontento sa buhay. At dito sa verse 14, tinuloy niya, nevertheless, ganun pa man, you have done well that you shared in my distress. Papasalamat siya sa mga taga-Pilipay sa kanilang pagdamay sa kanyang kahirapan. Now, you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. Ibang klase ang Philippian church, di ba? Nung nag-uumpisa pa lang si Apostle Paul at umalis siya sa Macedonia, yung mga mananampalataya sa Philippi ay sumuporta na sa kanya. Tinulungan na siya. Ibinigay ang kanyang pangangailangan. At sabi niya, kayo lamang ang tumulong sa akin. Ibig sabihin, nandun ang consistency ng Philippian Church. At nawa ang lahat ng mga Christian churches, sana ay ganito. Na hindi lang sa umpisa, kundi kung ano ang naumpisahan, yun ay tatapusin. Sa verse 16, for even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Kahit na palipat-lipat ng lugar si Apostol Pablo, nandun pa rin ang suporta ng mga mananampalataya sa Philippi. And that is the first G, gracious giving. Kaya pala, sa umpisa ng sulat ni Apostle Paul, lubos siya nagpapasalamat. Diba sa Philippians chapter 1? Sa verse 3, sabi niya, I thank my God every time I remember you. Nagpapasalamat ako tuwing naaalala ko sa iyo. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Papasalamat ako. Nananalangin ako ng may kagalakan sa aking puso tuwing naaalala ko sa iyo. Why? Because of your partnership in the gospel from the first day until now. The Philippians were partners with the Apostle Paul in the spreading of the gospel. The Philippian believers were known for their generosity and strong commitment to spreading the gospel. Their giving was not merely an act of charity. Yung pagbibigay nila hindi lang patungkol sa pera, but a reflection of their deep faith and dedication to the mission of Christ. Ibig sabihin, yung kanilang puso, nandoon ang kanilang malalim na pananampalataya na gawin ang pinagagawa ng Panginoong Hesus. Yan ang nais nila. Ang may bahagi ang salita ng Diyos, ang may hayag ang Ebanghelyo. At nabanggit ko nga kanina, kahapon natapos ang ating DBBS. Ang theme ay Hope Garden, Thriving in God's Care. At salamat dahil may mga bata dumating, sila ay natulungan
ba ang saya? Na mapuno itong ating worship hall ng mga bata, kabataan, matanda, from all walks of life, nagkakaisa na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon Diyos. Sarap panuorin, di ba? Nagpapasalamat tayo sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nakipag-partner sa gawain ito. Hindi ko man maisa-isa ang inyong mga pangalan, pero alam ng Diyos kung sino kayo. Sa mga nanalangin, maraming salamat. Katulad ng Philippian Church, you have partnered with the Glory Church para magturuan ang mga batang ito, para mailapit sila sa ating Panginoon. Meron din mga magulang na napuruan ng salita ng Diyos. Higit sa lahat, may bahagi sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan. Ang dalangin ko, maalagaan ng mga bata. Bukod sa ganoon, ang church building na ito ay mapuno. Di ba makikita ang kagalakan sa kanilang mga ngiti? At nakipag-partner yung mga bata sa atin. Nakipag-partner sila sa paglilinis. Kahit yung maliit na bata, matyaga siyang naglilinis. Salamat sa Panginoong Diyos sa katatapos na Daily Vacation Bible School. Kahit na umulan, dumating yung mga bata. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos? Dito sa 2 Corinthians, eto ang isang model ng pagbibigay. Sa 2 Corinthians 8, verses 1 to 5, now I want you to know, dear brothers and sisters, sabi ni Apostle Paul, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles. And they are very poor. Grabe, ano? Marami na nga pinagdadaanan ng mga problema at naghihikahos pa. But they are also filled with abundant joy. Sinubukan kong i-imagine ito. Marami kang problema. Naghihirap ka, naghihikahos. Pero puno yung puso mo ng kagalakan. Sabi ko, paano yun? Pwede ba yun?
Macedonia. At ang resulta, it has flowed, it has overflowed in rich generosity. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. Nagbigay sila hindi lang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. And they did it of their own free will. Diba? Kusang loob. They begged us again and again. Sipin mo, nakikiusap pa sila. Paulit-ulit. They begged us again and again for the privilege of sharing the gift for the believers in Jerusalem. Ang pagbibigay ay isang pribilehiyo. They even did more than we had hoped. For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. So ang secret ng giving, una, ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. At ibigay mo ang sarili mo sa pagsisilbi sa ating Diyos. Sa Tagalog, ganito ang pagkakasali. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, sapagkat mahigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. They offered themselves. Una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. At maging sa Acts 20, sabi ni Paul, I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, it is more blessed to give than to receive. The heart behind gracious giving is joyful generosity. Giving without expecting anything in return. Kasi kapag ikaw ay nagbigay at meron kang hinihintay na kapalit, investment yun. But when you give to the Lord, binigay mo na. Binalik mo na sa Kanya. Bakit? Kasi mahal mo siya. You can give without loving, but you cannot love without giving. At maging sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Kung ano ang kusang loob mong ibibigay, yun ang ipagkaloob mo. Hindi ka napipilitan. Hindi ka nag-aalangan. For God loves a cheerful giver. So gracious giving, which results in godly gratitude. Sa verses 17 and 18, sabi ni Apostle Paul, not that I seek the gift. Hindi dahil sa gusto ko yung mga binibigay niyong tulong. Hindi pera-pera ito, sabi niya. But I seek the fruit that abounds to your account. Ang nais ko, sabi niya makita ko ang resulta nito sa inyong buhay. Ang bunga nito sa inyong buhay. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you. Ang nais niya, yung balik, yung maranasan ng mga mananampalataya na taga-Pilipay dahil sa kanilang pagbibigay. At
inihalin tulad niya yung pagkakaloob ng mga Philippian believers sa isang handog. A sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Sabi niya, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Kapag pala ikaw ay masayang nagbibigay, kapag pala ikaw ay nagbibigay ng kusang loob, nagiging kalugod-lugod ito sa ating Panginoong Diyos. And the first time na nagkaroon ng mabangong handog, yung bang sweet aroma, ay nung panahon na natapos ang baha at lumabas sa ark sila Noah at nag-offer siya. At ang sabi ng sa Genesis chapter 8, naamoy ng Diyos yun at siya ay nalugod. At sinabi niya, hindi ko na susumpain ang lupa. Yung offering ay katanggap-tanggap sa Diyos. Cheerful giving can be seen as an act of worship, expressing gratitude and love for God, as well as a desire to bless others. Kaya nga, napakaganda na meron tayong puso laging nagpapasalamat. Di po ba? Naalala ko nung medyo gumagaling na ako. Punta ako sa session room. Nagparada ako sa may malapit sa dating Skywell. Kasi ang senior libre, 2 hours. Tapos bumaba ako, naglakad ako. Ilang metro. Aba, sabi ko, hindi na masyadong masakit. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko, salamat Panginoong Diyos. Salamat at binigyan mo ako ng kagalingan. Tuwang-tuwa talaga ako. Grabe. Parang gusto kong sumigaw. Ganun pala. Kapag meron ka nang hindi nagagawa, yung bang parang pakiramdam mo parang wala ka ng silbi. Pero kapag nagawa mo uli, nandun ang kagalakan. Nandun ang kasayahan. Kaya nasabi ko, Lord, patuloy akong magsisilbi sa inyo. Hindi matatapos ang chapter, kundi isang pahina uli. Kaya nga para sa akin lang life begins at 60. And sa verse 19, sabi niya Apostle Paul, ito yung ating memory verse, di ba? And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. My God, sabi niya. Ibig sabihin, kilala niya ang Diyos. Alam niya kung gaano katapat ang Diyos. Tayo ba? Kilala ba natin ang Panginoon? Masasabi natin, my God will supply all my needs according to these glorious riches by Christ Jesus. Ang Diyos, siya ay supplier. Di ba? Hindi lang siya supplier, siya ay sustainer. At ang sinasabi sa atin ng verse na ito, lahat ng ating pangangailangan according to His riches. Sa Ilocano, nawadwad nga kinabakna. Grabe unlimited riches. Gusto niyo ba yan? Amen. May mga times na nag-uusap kami ni Ana. At sabi, bakit ganito? Sabi ko sa kanya, huwag mong kakalimutan na ang pinagsisilbihan natin ay ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, at nangako siya na hindi tayo pababayaan. Amen.
And that kept us going through the years because God guaranteed provision. Ano ba yung pangangailangan natin? Shelter, water, food, clothing, at access sa mga mahalagang mga serbisyo katulad ng sanitation, education, and healthcare. Ibang kalinisan, edukasyon, at mga pangangailangang pangkalusugan. Yan ang kailangan natin. So, ang soft drinks, need ba yan? No. Yes. Ang magarang cellphone, want ba yan o need? One. Kailangan alam natin yan. Ano ba yung needs ko? Ano ba yung wants ko? Because the promise of God is to provide for all our needs. He is Jehovah Jireh, Yahweh Jireh, the Lord who provides. Although ang context sa Genesis 22 ay yung paghahandog ni Abraham sa kanyang anak. At pinigilan siya ng Diyos. At nagbigay siya ng iaalay. God provided for the sacrifice. God's provision is guaranteed. Garantisado ang provision ng Diyos when we put our trust in Him. Kapag ikaw ay nagbabarko, napakahalaga itong salitang provision. Di ba? Kasi pag sinabing, dadaan tayo ng Singapore at magpuprovision tayo. Ibig sabihin, pagdating ng Singapore, darating yung mga pagkain. Darating yung mga pangangailangan ng barko. Darating yung ilang buwan na mga prutas, karne, isda. At yan ang magiging supply sa paglalayag. Amazing dito sa Romans 8:32. Since He did not spare even His own Son, since God the Father did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Diba? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya ibibigay niyang masagana sa atin ang lahat ng bagay? Amen. Logic eh. Kung ang pinakamamahal niyang anak na si Jesucristo ay binigay niya para sa atin, para sa ating pangangailangan upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan, ano pa kaya yung ibang mga bagay? Minsan kulang lang tayo ng pananampalataya. At sa DBBS na pag-aralan yung kwento tungkol kay Isaac. Nagkaroon ng famine. Ibig sabihin, walang makain. At syempre, dahil walang makain sa lugar na ito, sa Israel, ang gusto ni Isaac, pupunta sa Egypt. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi, manatili ka sa Gerar. Sumunod si Isaac. Siya ay nagtanim. At siya ay umunlad. Siya ay yumaman. Ang dami niyang mga alaga, ang dami niyang mga tauhan, malawak ang kanyang lupain. May mga umaway sa kanya dahil sa balon. Siyempre, napakahalagang tubig nun. Pero hindi siya lumaban. Lumipat siya ng lugar. Inaway na naman siya. Inangkin yung balon na ginawa ng kanyang tatay na si Abraham. Lumipat na naman siya.
Inangkin na naman, lumipat na naman siya. Hanggang sa nakarating siya sa Beersheba. Natutunan din ng mga bata yung kwento ni Daniel. Na kahit siya ay nasa ibang lugar, nandun ang kamay ng Diyos upang siya ay patnubayan at patuloy na umunlad. My bad. Eto si Joseph. Napunta sa Egypt. Eto si Daniel. So, gracious giving, godly gratitude, guaranteed provision. Amen. Wala sila ngayon, kaya imamarites ko sila sa inyo. Kilala niyo ba mga ito? Di ba parang bumata sila? Hindi, iningi ko ang kanilang permiso. Para, sabi ko, pwede ko ba kayong isama sa mensahe nitong darating na linggo? Sabi ni Engineer, he. Sige. Pero, itong mag-asawang ito, mga kapatid natin sa Iglesia ng Glory, ang ginamit ng Diyos upang sa ganun maipatayo ang church building. Di ba? Amen. Praise God sa kanilang buhay. At kung maririnig nyo ang mga kwento nila, grabe. Ang kwento ni Sister Alice, noong nag-uumpisa pa sila, bumili sila ng second-hand na truck. Si Engineer Abby ang driver. Sinong pahinante? Si Sister Alice. Sino ang naranasang maging pahinante? Ako naranasan ko. Kaya nung kinikwento niya sa akin, talagang nakaka-relate ako. Yung bang kapag umakyat yung truck at dahil sa bigat ng laman, minsan yung kanyang makina ay mihina na. Parang alanganin na. Kailangan, ikaw na pahinante, may hawak kang kalso na kahoy. At pag narinig mo na huminto yung truck, kailangan ilagay mo sa ilalim. Hindi madali yun. Eh kung matamaan ka, di ba? Yung kapatid ko noon, bumili ng truck, IH, International Harvester, kasi galing siya ng Saudi. Tapos, hindi ko naman kayang i-drive. So sabi niya, gusto mong sumama? Sige. Sumama naman ako. Yun pala, ako ang pahinante. Punta kami dyan sa Camp 3, Camp 4, karga kami ng buhangin, tapos akyat kami sa Baguio para i-deliver kung saan-saan. Ilang beses kaming nag-deliver sa may Brentwood. At ilang beses kaming namatayan ng makina. Kaya alam ko yun. Nung una natatakot ako. Siyempre, batang-bata pa ako. 16, 17 ako noon. Hindi madali. At naranasan nila Brother Abe at Sister Alice yun. Naranasan nilang mawalan. At sa kwento ni Engineer, ilang beses siyang halos mamatay. Matitindi yung mga aksidente na inabot niya. Kaya nga, lubos-lubos rin siyang nagpapasalamat. Yun pala, may purpose ang Diyos sa kanila. Di ba? Isipin nyo, ang Great Lord of Redemption, Yeshua Christian Church, ay may 4 na palapag. Samantalang yung iba, namumroblema sila. Sa lote, naghahanap sila ng sponsor, kung ano-ano ang ginagawa nila. Merong pang pangyayari na dahil sa kagustuhan ng pastor na may patayo ang kanilang church building, siya ay napasama sa Tara.
Alam niyo yan? Yung sa Tara? Scam yun. Pero salamat sa Panginoong Diyos sapagkat ang glory na itayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Pwede ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon Diyos? And that results to glorious praise. Di ba? Yung bang pagpupuri, pagsamba, pagdakila, at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Sa verse 20, now all glory to God our Father forever and ever. Amen. Sabay-sabay nga natin sabihin, now all glory to God our Father forever and ever. Amen. At yan din ang sinasabi ng Psalm 66 sa verse 2. Sing the glory of His name. Make His glorious praise. Let us sing the goodness of God, the faithfulness of our Lord. At sa huling bahagi, the greeting and the grace. Ito ang panglimang G. Sa verses 21 to 23, sabi ni Apostle Paul, greet every saint in Christ Jesus. Alam naman natin na kapag sinasabing saint, ito ay mga mananampalataya. Kaya kahit tignan mo yung katabi mo, kahit hindi siya mukhang santo, pero siya ay isang pinili ng Diyos. The saint. Greet every saint in Christ Jesus. The brethren who are with me, greet you. All the saints greet you, but especially those who are of Caesar's household. Caesar, siya yung Roman Emperor. Ibig sabihin, yung mga nagsisilbi sa kanya o miyembro ng kanyang pamilya, hindi kasi in-specify dito, pero sila ay naging mananampalataya. At sila rin ay nagbibigay ng pangungumusta. Kumusta? At tinapos niya sa verse 23 sa isang benediction. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. And everybody say, Amen. Amen. And Amen. Tapusin ko ito sa isang testimony huli. 6 or 7 months ago, lumipat po kami. Sorry, hindi ko kayo naimbita sa house blessing. Pero, sa totoo lang, ako po ay nag-aalangan nung kami ay lilipat. Kasi, ever since, hindi kami umupa ng renta. Kami ay nasa La Union, sa Bawang. Tumira po kami sa isang apartment, company paid. Tapos lumipat kami ng San Fernando pagkaraan ng ilang taon. Still, binabayaran ng kumpanya yung aming tinitirhan. Salamat sa Diyos. Tapos, nag-high school na yung mga anak namin. Bakit kami dito sa Baguio. At tumira nga kami sa family house. Hindi pa rin kami nagbayad ng renta. So, hindi kami sanay na magbayad ng upa. Kasi puro libre-libre. Kaya lang kailangan i-renovate yung bahay. So, lumipat kami. Naganap kami yung isang matitirhan na, sabi ko, dito sa Ambyong. At nakakita naman kami. Although sa ilalim, kailangan bababa ka. Sa mga nakapunta doon, alam nyo. Kaya kami ay hindi na taga Baguio, kundi taga La Trinidad Peg na kami.
hesitant talaga ako. Sabi ko, paano kaya? Paano kaya? Kaya lang, nung lilipat na kami, ang sabi ng kaibigan ni Ana, sabi niya, bibigay ko sa inyo yung aming dining set. Bibigay ko sa inyo yung aming sala set. Bibigyan ko kayo ng coffee maker. Tapos meron nagbigay ng air fryer. Sabi ko, iyak-iyak ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, nagkakalangan ako, natatakot ako. Pero eto, pinapakita mo na ibinibigay mo ang aming mga pangangailangan. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Kaya umiyak ako, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa mga pagkakataon na kulang ako ng pagtitiwala sa iyo. Kaya, magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Because He has promised to provide for all our needs. Kaya nga, only 5G. Di po ba? Philippians 4, verses 14 to 23. All of us, basahin po natin. Gracious Spirit, godly gratitude, guaranteed provision, glorious praise, greeting, and grace. And that is God's unlimited 5G. God's unlimited blessing. Tayo nga po ay tumayo at awitin natin ito bilang paghahayag ng Diyos na natin siyang great provider. Nagkulang ba ang Diyos sa iyong buhay? Hindi. Kahit kailan, hindi siya nagkulang. At patuloy nating ideklara ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig na kahit kailanman hindi siya nagkulang at hindi siya magkukulang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking labigaan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking labigan. Ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon, Ama. Opo, Panginoong Diyos, kailanman hindi ka nagkulang. Pinagkaloob mo ang aming mga pangangailangan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi kami nagtitiwala sa iyo. Napabuti mo, Panginoong Diyos. Pakabuti mo. Uli awitin po natin. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking labigan.
salamat sa patuloy mong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Patuloy po namin pangahawakan ang inyong mga pangako. Kayaan mo, Panginoong Diyos, na kami ay patuloy na magsilbi sa inyo sapagkat ikaw ay Diyos na tapat. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Tanggapin mo ang aming papuri pagsamba at buong pusong pasasalamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pakan po natin ang ating Panginoon.